Welcome, good morning po sa ating lahat, maging sa aming mga followers and viewers sa FB. Binabati po namin kayo ng isang magandang makulimlim na umaga at ang ilan nating mga kapatid at mga miyembro ng kanilang pamilya ay nakatunghay din dahil sa under the weather. No? Yung pong mga kids ni Brother JM ay nasa banig ng karamdaman, ganun din si Kuya Manny at ang iba pa. We would like to recognize the presence of our sister church members sa Grace Church of Santa Maria, si Mr. and Mrs. Francis and Raylene Dinong. No? Raylene, welcome back. Ang dating TNC member na tinangay ni Francis. So, ganoon din, no? I'm glad na welcome back, Brad. Si Ron, no? We've been praying for you. Welcome back, Brad. This afternoon, no, meron po tayong Gospel Hour, ang after po ng ating prayer meeting, and we have a handful of invited friends and visitors. Based on our count last night, ay 34 ang nag-confirm that they will be attending and coming. Let's come to the Lord na sana ay kasangkapanin ng Diyos ang gawaing ito para sa pagkain at spiritual nilang buhay. Ganon din po ang mga kapatid natin o mga kababayan natin na nasalanta or naapektuhan sa very abnormal na ulan kahapon. No? According to report, lumubog ang Quezon City, samantalang umaaraw sa Makati, minimal ang ulan sa Caloocan at Valenzuela. Pero lumubog po ang Quezon City. Tinataya daw po na isang linggong ulan ang bumuhos mula alas 2 hanggang alas 3 ng hapon kahapon. Kaya marami daw pong mga na pinsala at mga sasakyan na nalubog. Ganon din po ay ating ipasalamatan ang Panginoon sa darating na linggo because we will be having our Lord's table and at the same time, Lord willing, kung tatanggapin ng iglesia ang application for membership ni Brother Ian Valencia. So we will be conducting a 2 ordinance this coming September 7. Isang magandang okasyon na ating ginaganap ang dalawang tinagubiling ordinansa ng ating Diyos. Ito ay ang bautismo at ang banal na hapunan. Dumako po tayo sa ating pangkalahatang mga panalangin. Nagpapasalamat kami, Panginoong Diyos, sa buhay at kalakasan at niloob mo na sa umagang ito ay kami makaparito sa gusaling ito upang magsama-sama kami sa pagpupuri, pasasalamat at pagsamba. Salamat sa isang linggong pag-iingat sa aming mga pamilya at sa aming mga gawain at ang aming presensya sa umagang ito ay tunay na patotoo na ikaw ay nag-ingat at nagpala sa amin. Maging sa severe flooding na nangyari kahapon sa parts of Quezon City. Dalangin po namin ang mga kababayan namin, ang mga negosyante, ang mga pamilya na naapektuhan. Nakakalungkot po, O Diyos, ang mga naging karanasan ng aming mga kababayan. Dalangin po namin na tulungan mo po ang pamahalaan, ang local government, maging ang national government, lalong-lalo na napakainit ang usapin patungkol sa mga flood control projects na sinalaula, O Diyos, ng mga nanunungkulan. Dalangin po namin, gaya ng aming naging mensahe last Sunday, ikaw ay Diyos ng hustisya. Hindi man namin makita ang hustisya sa panahon namin. Subalit ang mga ganitong klaseng kaganapan ay hindi makakaalpas at hindi makakalagpas sa Diyos ng hustisya. Hindi man sa aming kapanahunan, kung hindi sa muling pagbabalik ng aming Panginoong Hesus-Kristo.
Tinataas din po namin, O Diyos, ang mga kapatid namin at maging mga miyembro ng aming sambahayan at pamilya na nasa banig ng karamdaman. Tinataas po namin muli si Kuya Manny at ang mga anak, O Diyos, ng aming kapatid na si Brother JM at si Sister Denny. Dalangin po namin na samahan mo sila, ang iba yung biyaya at kalakasan, ipagkaloob mo, O Diyos, sa mga batang ito, sa patuloy na pagde-develop ng kanilang immune system sa kanilang mga katawan. Ganon din, Panginoong Diyos, tinataas po namin sa iyo ang isang gawain mamayang hapon na alam namin na malapit sa iyong puso. At ito po ang aming Gospel Hour Service. Ang Iglesia, O Diyos, ay iyong tinawag, iyong tinubos para sa pangunahing gawain. At ito ay ang pagbabahagi ng mabuting balita ng Ebanghelyo ng aming Panginoong Kristo. Nagpapasalamat kami sa 34 na mga individual na nagpahayag ng kanilang hangarin at pinaunlakan ng aming paanyaya sa gawain mamayang hapon. Tinataas po namin, O Diyos, ang kanilang pagpunta rito. Ihanda mo kami sa aming pagtanggap at pag-welcome sa kanila. Tulungan mo po kami na mapabanaag sa kanila ang isang Kristiyanong pagbati, yamang we are also commanded that we ought to greet one another. Dalangin din po namin ang patuloy na paghahanda ng mga kapatiran sa mga practical na aspeto sa aming mga snacks and pag-entertain ng aming mga bisita. Patuloy namin tinataas ang inyong lingkod sa gawaing ito. Alam namin na ito ay isa sa mga malapit sa iyong puso. Pagkausapin ng Ebanghelyo sapagkat ikaw ang nagbigay ng iyong buhay, isinugo mo ang iyong buktong na anak para sa kaligtasan at katubusan ng aming mga kasalanan. Sino kami, Panginoon, para hindi namin ibabahagi ang mabuting balita na ito? Kaya ikaw ang manghawak sa buong gawain mamayang hapon, O Diyos. Samahan mo kami sa diwa din ng pananalangin. Dalataas po namin sa iyo, O Diyos, maging ang aming patuloy na pag-aaral sa Ebanghelyo ni Lucas. Tulungan mo kami, Panginoon, sa paksa sa umagang ito na maunawaan namin ang tunay na miyembro ng pamilya ng Diyos. Tulungan mo po kami na amin din pong ma-discern bilang mga mananampalataya ang aming mga prioridad sa buhay. Salamat po, O Diyos, sapagkat ang inyong salita ay hindi nagkukulang para kami ay gabayan at turuan. Samahan mo kami at hinihiling namin ang banal na Espiritu, ang malaya at makapangyarihang kumilos sa aming kalagitnaan. Sumbatan kami kung kinakailangan, turuan kami kung kinakailangan, iligtas kami sa kapurihan ng pangalan ng aming Panginoong Kristo kung kinakailangan. Maging ang aming mga masugid na mga viewers, bagamat sila ay hindi namin kapiling physically sa pamamagitan ng teknolohiya, ay amin pong ginagamit ito para sa kapurihan at paglaganap ng iyong kaharian. Mangusap ka sila, O Diyos. Maging sa mga manonood ng replay na ito, O Diyos, sa kalagayan ng kanilang mga kaluluwa. Ikaw ang mag-ingat at magpala sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Muli po ay tayo'y nagbabalik sa ating series, no, sa aming pong mga bisita at sa aming mga followers. Ito po ay hindi ko plinanong series sapagkat nagsimula po ito ng December 2024. Usually po pagka December ay nagkakaroon po kami ng First Advent Sermon Series. Ito po yung mga mensahe at mga talata na kaugnay sa unang pagparito ng Panginoon. So ang aking pong napili sa buwan ng December last 2024 ay chapter 1 of Luke. Hanggang sa nagtuloy-tuloy po kami ng January, February, chapter by chapter. And now we have reached this particular chapter, chapter 8, verses 19 to 21. At nais ko pong pamagatan ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito na the genuine family of God, ang tunay na pamilya ng Diyos.
Nais ko rin pong ipabatid na ito pong section na ito ay hindi lamang po si Lucas ang nakapag-capture, na-capture din po ito ni Mateo sa Matthew chapter 12 at si Marcos sa Mark chapter 3. Ang pagkakaiba lang po ng tatlong ebanghilistang ito, magkaiba ang nilagay nila at ang kanila pong positioning ay dun sa Luke chapter 8, nauna po muna yung parable of the sower. Okay? So, parable of the sower, na tinalakay po natin, we spent two Sundays doon, 2 Lord's Day, 2 sermons, and then ito pong account na ito about Jesus' mothers and brothers are looking for Jesus. Pero sa account po ni Matthew at ni Marcos, sa Matthew chapter 12, verses 46 to 50, at Mark chapter 3, verse 31 to 35, nauna po muna ito. Itong event na ito. Itong account na ito, tapos saka yung parable of the sower. Sa Mark chapter 4, dun pa lang nagsimula yung parable of the sower. Sa Matthew chapter 13, dun pa lang nagsimula ang parable of the sower. So, hindi po natin masasabi o hindi ko po pwedeng sabihin na ito pong event na ito is right after the parable of the sower. Sapagkat magkaiba nga po ang placement ng tatlong ebanghilista. Dalawang nagkakasundo at isang inilagay sa huli. Meron pong dahilan kung bakit po inilagay sa huli ni Lucas. Inilagay po ni Lucas sa huli ito para patukuyan yung pong good soil ng parable of the sower. Kasi nung binanggit po ni Jesus dito, ang aking pamilya ay yung mga nakikinig ng salita ng Diyos. He is referring about the good soil. However, dun po sa Matthew 12 and Mark chapter 3, ang pinatutukuyan po naman ng mga ebanghilista is yung tatlong klaseng uri ng lupa na matigas, na nasa dawagan, nasa manipis na lupa. Bakit po? Kasi during this time, hindi pa po mananampalataya ang mga half-brothers and sisters ni Jesus. So yun po ang isang malaking pagkakaiba kung bakit magkaiba ang placement ng mga evangelists on this particular event. Ang masisiguro po natin, tunay na nangyari ito. Ito pong event na ito ay tunay na nangyari. Dalawang mahalagang bagay po ang nais kong makita natin at dapat nating matutunan dito po sa account na ito. First, we will see a disturbed family. A disturbed family. Why it is the biological family of Jesus was disturbed. And secondly, a very obvious, we will see the declaration of Jesus. Jesus made a straight, a frank declaration about families. At lalapatan po natin ng lesson sa ating kasalukuyang panahon. So, yun po ang dalawang bagay na gusto kong maintindihan natin. I say that this family, the brothers, the siblings of Jesus, and probably Mary, of course, was disturbed. Now, the question is, bakit ko sinabing they are disturbed? Well, first and foremost, kung titingnan natin yung account dito sa Luke chapter 8, verse 21, we will see here the frustration of his biological family or Jesus' biological family. Bakit po? Sabi po dito, then his mother and his brother came to him, but they could not reach him because of the crowd. Ang presumption po dito, nasa bahay po si Jesus. Dahil po sa kanyang pagtuturo, dahil sa kanyang popularity, dahil sa kanyang mga signs and wonders na ginawa, dinubog po ng tao, dinayo po ng tao ang Panginoong Jesucristo. At gaya ng ating napag-aralan, hindi lahat ng mga taong nagpuntahan dito o nakikinig
ay ang purpose talaga ay makinig. Di ba? Kaya nga nilagay yung parable of the sower. There are 4 types of hearers. Iba't ibang uri ng mga tagapakinig. At dito natin makikita ang pinakamainam o ang pinakakatanggap-tanggap na tagapakinig ay yung nag-iingat sa kanyang mga pinakikinggan at ito ay nakakapamunga. It is the good soil. Look at verse 20. And he was told, your mother and your brothers are outstanding outside, desiring to see you. Hindi makapasok itong biological family ni Jesus. Imagine niyo, sarili mong pamamahay, hindi ka makapasok. Di ba? You have lost privacy. Sa sobrang kapal ng tao, hindi ka makapasok. Just imagine, mga kapatid. Have you come to thought of it? Think of it sa aspetong yon na sa sobrang dumog at dami ng tao, ikaw na may-ari o ikaw ang nanay-ninaan sa tahanang yon, hindi ka makapasok. Kinakailangan mo pang i-pass the message. Diba? Inirelay yung message para lang makarating kay Jesus. This is nakikita natin. They are frustrated that they cannot come in. Kung hindi man bahay nila ito, they were frustrated na hindi nila makausap mismo yung kanilang kamag-anak. Hindi ba dito sa atin kung tayo ay nagkakatipon at mapunuman lang at may pinarating dito na o yung kapatid mo nasa labas. Anong ginagawa mo? Iiwan mo, lalabasin mo. Sa pagkakataong ito, hindi magawa ni Jesus yun. Hindi niya magawa na labasin o nilabas. At in fact, hindi nga niya nilabas sapagkat iba yung statement na dineklara niya kung sino ang kanyang pamilya. So here we see the angle of Luke chapter 8. Here we see that they are quite frustrated, that they have lost a sense of privacy. But you know what? In parallel verses, in the account of Matthew and Mark, before the event of the parable of the sower, we will see indeed that this family is disturbed. Why? First and foremost, in the account of Mark, let's look on Mark chapter 3. Please turn your Bibles in Mark chapter 3. The family concern is about the health of Jesus. Mark chapter 3, verse 20. Okay? Sa verse 20, anong sabi rito? And immediately, he called them, chapter 3, verse 20, okay. Verse 20, then he went home, and the crowd gathered again, so that they could not even eat. And when his family heard it, they went out to seize him, for they are saying that he is out of his mind. Nalipasan na ng gutom ang Panginoon. Concern ang mga pamilya ni Jesus, si Mary bilang isang ina, ang kanyang mga kapatid, nawala na sila ng privacy, hindi na nakakain ng tama sa oras ang kanyang anak, maging we assume even this family. And secondly, yung verse 21, na kung saan nangangamba itong mga kapatid ni Jesus na, teka, sumobra na ata yung, tandaan natin mga kapatid, di ba? If we are going back, let's go back to Luke chapter 1. Luke chapter 1 is what? The announcement about the birth of the Lord Jesus Christ through Mary. Luke chapter 1, mananampalataya si Mary. Luke chapter 1, anong nangyari? Sa Luke chapter 2, ano nangyari? Ipinanganak, and then what? Nung ihandog sa templo, nandun si Simeon. Di ba? Hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang tagapagligtas. Nandun si Anna of the prophetess, na ganun din, nag-prophesy din patungkol sa batang ito. So imagine niyo, habang lumalaki si Jesus together with his siblings,
Okay? Narinig na ng mga kapatid ni Jesus to. Yung magiging fulfillment, yung magiging kaganapang gagampanan ni Jesus. Na tanging si Mary lang ang niniwala. Dahil si Mary lang during this time ang mananampalataya. Aside from that, Mark 3, verse 2. Mark 3, verse 2, o simulan natin sa verse 1, again, he entered the synagogue and the man with a withered hand, and they watched Jesus to see whether he would heal him on Sabbath, so that they might accuse him. Verse 6, the Pharisees went out immediately, held counsel with the Herodians against him, and how to destroy him. Later on, how to kill him. You see the point? My point, disturb ang family ni Jesus. Dahil sa rising popularity ni Jesus, at nadidiminish naman ang mga religious leaders, ang mga Pharisees, ang mga scribes and chief priests, at nagpa-popular ang influence at ang personality at ang teaching ni Kristo, naiinggit ito mga religious leaders. At alam ni Mary ito, alam ng mga kapatid nito, na kung saan nanganganib ang kanilang kapatid. The family was concerned not only on the physical health of Jesus. Hindi nga makakain si Jesus, verse 20. The family is concerned for the safety of Jesus. Because the religious leaders, the Pharisees, the priests, the scribes, they are looking for a way to accuse Jesus. What we see here is a brewing hostility. May nilulutong hindi magandang mangyayari. Which is later on, 3 years later, ipinangako nga si Kristo sa krus. So, gusto kong paintindi sa inyo that this family was truly disturbed. They are disturbed even to the point, particularly yung mga siblings, mga kapatid ni Jesus. Na sabi dun sa verse 21, you are out of your mind. Teka muna, you're getting too far. Kung naloloko mo itong mga maraming taong ito, hindi kami. Pangalawa, nalalagay mo ang pamilya natin sa panganib. Nilalagay mo ang sarili mo sa panganib. You got the point? Dahil during this time, yung mga kapatid ni Jesus, hindi pa sila mananampalataya. Naging mananampalataya sila after pa ng resurrection ng Panginoon. Ito ebidensya para masabi ko sa inyo na hindi talaga mananampalataya ang mga kapatid ni Jesus. Turn your Bibles in John. Gospel of John, chapter 7, verse 5. For not even his brothers believed in him. So that's the context. That's the context why this family was truly indeed disturbed. Kumbaga, kung ikaw ay isa sa mga kapatid ni Jesus, at nalalaman mo na may mga religious leaders na nagtatangka sa kanyang buhay, baka madamay kami. May mga taong naging followers at disciples, pero dahil sa hindi pa sila mananampalataya, hindi nila magets. Bakit naglilingkod ang mga taong ito? Bakit nagsiserve? Bakit sumusunod sila? Bakit committed sila? Because during this time, his siblings are not yet believers. They were also alarmed with the rising popularity of Jesus, together with
the crowds and multitudes of followers. Let's read in Matthew 13. Sapagkat hindi lahat ng mga sumusunod kay Jesus ay talagang followers and disciples niya. Matthew chapter 13. Matthew 13:53 to 56. Matthew chapter 13, verse 53 to 56. And when Jesus had finished these parables, he went away from there, and coming to his own town, he taught them in their synagogue, so that they were astonished, and said, "Where did this man get this wisdom and these mighty works? Is it not this is the carpenter's son? Is it not this is Mary? This is not his mother called Mary? And are not his brothers are James, Joseph or Joseph sa ibang translation, and Simon and Judas? And are not all his siblings with us? Where did this man get all these things?" Even his own town, nagtataka. Yung mga kababayan niya sa bayan ng Nazaret, dito to lumaki. Alalay ito ng alwaging si Jose. Hindi ba si Maria ang kanyang ina? Hindi ba kilala natin ang kanyang mga kapatid? Si Santiago, si Jose, si Simon at Judas. Hindi ba kilala natin ang kanyang mga kapatid na babae? Dito natin makikita, that's why what I'm saying, this is a disturbed family. Ang pinakita lang ni Lucas ay yung privacy nila nasira. Pero ngayong ininuugnay na natin sa ibang mga available resources and references, we can see the picture that truly this biological family of Jesus were indeed disturbed. Disturbed of the safety of Christ, disturbed of they have lost their privacy. And imagine they are also associated with Jesus. They cannot enter in their private and have personal time with Jesus. In fact, gusto nga nilang sawayin, di ba? Kuya, tama na. You're getting out of hand. Naiistorbo na kami. Nalalagay na sa peligro ang kalagayan mo. Pinagbabantaan ka na ng mga religious leaders. Kuya, nawawalan na kami ng lugar sa bahay natin. Ang dami nating pinapakain, hindi kami makakain. Ang daming mga dahilan. They are truly disturbed on this particular aspect. So kagaya nga ng nakita natin sa Luke, in other gospel, pinas the message. Now, this is the point. Nung makarating kay Jesus that his mother and his siblings are outside, here we see, secondly, the declaration of Jesus. As we go back in Luke chapter 8, verse 21, but he answered to them, "My mother and my brother are those who hear the word of God and do it." How about Mark's account? Mark chapter 3. Mark chapter 3, verse 33 to 35. And he answered to them, "Who are my mother and my brothers?" And looking about at those who sat around him, he said, "Here are my mother and my brothers. For whoever does the will of God, he is my brother and sister and mother." Mga kapatid, dito makikita natin na merong redefinition si Kristo. Hindi natin pwedeng itanggi, hindi natin pwedeng ikumble that Jesus is redefining the meaning of family.
kung paano sa panahon natin ngayon, the LGBT community is redefining marriage. Dito, kailanman hindi natin makikita na niredefine ni Jesus ang marriage. Ang niredefine niya is not marriage, but the family. Look at Matthew. Matthew's account. Matthew 12:49 to 45. 49 to 50. Matthew 12:49 to 50. Simulan po natin sa verse 48. 48 to 50, I should say. 48 to 50. But he replied to the man who told him, "Who is my mother, and who are my brothers?" Verse 49, and stretching out his hand towards the disciples, or his disciples, he said, "Here is my mother and my brothers. For whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother." Lapatan po natin ang aplikasyon dahil nakita na po natin yung exposition ng talata. Lesson to learn. First and foremost, the Scripture rejects the Roman Catholic doctrine of perpetual virginity of Mary. Dahil po sa account na ito, mabibigay tibay at nagbibigay tibay ang salita ng Diyos that the doctrine that teaches that Mary remains a virgin even after the birth of Jesus is unscriptural. Kung titingnan po natin in the pages of Scripture, if we allow the Scripture as our final and supreme authority, the doctrine of perpetual virginity of Mary will not stand in Scripture. Sapagkat dito sa mga talatang binanggit ko na, may kapatid, si Jesus. Tandaan po natin yung account sa Matthew 1. Matthew 1 verse 25. Turn your Bibles in Matthew 1 verse 25. Verse 24 and verse 25. Matthew 1, 24, 25. When Joseph woke from sleep, he did as the angel had commanded him, and he took his wife. But he did not know her until she had given birth to a son and called the name Jesus. Again, babalik tayo sa chapter 1. Nagpaplano si Jose na i-diborsyo, di ba? I-divorce secretly si Maria. Kasi nabalitaan niya, nagdadalang tao. Hindi naman niya sinipingan. So in all his mind, naisahan ako, nasalisihan ako. Pero sinabihan siya ng anghel, hindi. Ito yung talata na sinasabi na hindi ginalaw, hindi inalam, hindi kinilala. That is the term, the way the word the Bible uses. And he knew. The word knew means for love. Hindi niya kinilala si Maria hanggang sa ito ay makapanganak. What does it imply? After ng mga anak, namuhay ng normal at natural na mag-asawa si Mary at si Jose. At nagkaroon po sila ng mga natural children aside from the Lord Jesus Christ. Yun nga, sinabi pa nga, di ba, sa Matthew 13, verse 55 to 56, pinangalanan pa eh. Si Santiago, si Jose, si Simon, si Judas, at mga babae na hindi na pinangalanan. Alam niyo mga kapatid,
Yan ay isang bagay na dapat nating matutunan. The doctrine of church tradition and the doctrine of what the Scripture says. Pag nagbanggaan na yan, ano ang dapat mong paniniwalaan? Alam niyo po ba na even the Roman Catholic theologian and scholar, the German theologian na si Ludwig Ott, admitted, at ito ang sinabi niya, and I quote, ito po ay hango sa Fundamentals of Catholic Dogma, pages 203 to 207. Ito po ang sinabi niya, there is no direct biblical reference to the perpetual virginity of Mary. There is no such doctrine in Scripture. This doctrine of perpetual virginity is rooted in the sacred tradition and the magisterial authority of the church. Sa Roman Catholic po kasi, bukod po dun sa Pope na kanilang pinaka-vicar, ng pinakamataas na leader ng kanilang Roman Catholic organization, they have what they call magistrates. These magistrates, they are the one that authenticate church doctrine, church dogma. Dumadaan sa kanila kung ang isang santo ay kanilang i-approve bilang santo or whatsoever. Sila rin ang nagpapasya kung ika-canonize nila yung Bible, part ng Bible na ito. No, remember, sinabi ko po sa inyo, no? We have friends na uma-attend sa atin because yung pinanggalingan nilang church ay nagdi-devotion na sa Book of Enoch, which is not part of the Scripture, sa 66 books. Bakit po sinama ang Book of Enoch? It's because of the magistrates that they decided this is part of the Scripture. So dito po natin makikita, it is an appeal. Huwag pong magagalit sa akin ang mga Roman Catholic friends. But I'm challenging you, is your doctrine, is your belief based on Scripture? May let our Roman Catholic friends examine within yourselves. Ask yourself, ano ba ang dapat na maging batayan ng ating pananampalataya, ng ating paniniwala? Ito ba'y church tradition? O dahil sa ito'y sinabi ng isang kagalang-galang na tao? O isinulat ng isang kagalang-galang na tao sa larangan ng kanyang espiritualidad? O ang sinasabi ng Scripture? The worship of idols is forbidden in Scripture, and yet in the Roman Catholic, it is allowed. Why? It's because of the magistrates. They have already made a decision. It's the authority. Sila ang nag-authority sa aspetong ito. Bakit nila tinatanggap the confession of a sinner to a priest? Why there are other mediator such as Mama Mary or other saints or other patrons to be called mediator of Christ? It's because the magistrates have decided on these matters. So naging tradition na po ito hanggang paglipas ng mga panahon, pasaling-saling lahi, pasaling-saling panahon, yun po ang naipasa sa atin. Pero ano po ba ang sinasabi ng Scripture? Marami po ba ang tagapagligtas? Marami po ba ang tagapamagitan? Let's turn our Bibles in John chapter 14. John chapter 14, verse 6. John 14:6. Jesus said to him, referring to Thomas, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. The word I is in first person. Pag sinabing I, isahan lang. Siya lang. Hindi niya sinabing ako at ang aking ina, ako at ang mga saints, patron saints. No. It is Him alone. There is a exclusive claim. Eksklusibong inangkin ni Kristo na siya lang ang daan
eksklusibong inangkin ni Kristo na siya lang ang katotohanan, siya lang ang fulfillment. Exclusively claim ni Kristo, nasa Kanya ang buhay. Acts chapter 4, verse 12. Acts o mga gawa, kabanatang 4, talatang 12. Simulan natin sa verse 11. This Jesus is the stone that was rejected by you, the builders which was become the cornerstone. Ito na, verse 12. And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Take note the word, we must be saved. Wala daw ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit para sa kaligtasan natin maliban sa pangalang Jesus na taga Nazaret. 1 Timothy chapter 2. 1 Timothy chapter 2 verse 5. For there is one God, and there is one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Tandaan po natin, sa ating po mga Roman Catholic friends and viewers, kindly take note these 3 important verses. See it for yourself, read it for yourself, that you may be convinced that there is no other name. It is not Jesus and Mary. It is not Jesus and Saint Peter. It's not Jesus and other saints. There's no other mediator. There is no other Savior other than the Lord Jesus Christ. Let the Scripture be your final rule and ground for doctrine and practice of every believer and church. For apart from the authority of the Scripture, a church is not a church that is owned by Christ. Kapag ka ang isang iglesia, hindi siya nagpasailalim at hindi niya kinilala at hindi niya iginalang ang salita ng Diyos, ang salita, hindi na siya iglesia. Hindi na siya iglesia na pinag-aarian ni Kristo. Second lesson. Salvation enhance natural relationship in the family. Ang kaligtasan daw na dumarating sa isang pamilya, napapabuti daw ito. Napapainam daw ang ugnayan nito sa loob ng kanyang biological family. Bakit po? Kasi kung ang isang miyembro ng pamilya ay dating pasaway, dahil sa Ebanghelyo at ang bunga ng Ebanghelyo, siya'y magiging bagong tao. He will be a new creature. He will be part of new creation. At yung kanyang dating pamumuhay na makasalanan, babaguhin ng Diyos yun. At mamumunga ang kanyang pananampalataya. At yung bungang yun ay magiging evident sa loob ng kanyang sambahayan, ng kanyang pamilya, ng kanyang angkan. Walang saysay ang kanyang pananampalataya kung wala itong mabubuting gawa. So just imagine na isang father, isang ama, na may saksakan at punong-puno ng bisyo. Subalit kung siya ay inaresto ng biyaya ng Diyos, nasumpungan niya na ang kanyang sarili ay makasalanan sa harapan ng isang banal at matuwid na Diyos. At biyayaan siya ng kaligtasan ng pagsisisi at pananampalataya. Itong amang ito, na punong-puno ng bisyo,
Dahil sa kapangyarihan ng Diyos, siya'y mababago. At sino ang magbe-benefit? Sino ang makikinabang? Yung kapitbahay? Hindi. Yung kanyang sariling pamilyang kinabibilangan. Vice versa, ganun din ang magulang na babae, ang asawang babae. Kaya nga di ba ang sabi sa 1 Peter, sabi 1 Peter chapter 3, kayong mga babae, para makumbinsin nyo ang inyong mga asawang hindi pa mananampalataya, magpasakop kayo. Ipakita ninyo ang kabanalan ng isang babae. At sa pamamagitan ng inyong maayos na pamumuhay at pag-uugali, ito'y mahahalina, ito'y maa-attract sila sa pananampalataya. Ganon din ang mga anak. Kung ang mga anak ay dating mga pasaway, na nangangailangan pang mag-over the bako dahil ayaw payagan na pumunta sa party, para lang payagan ay mag-over the bako ng pintuan, ng gate o ng pader. Pero the moment na inaresto sila ng kapangyarihan ng Diyos at naging mananampalataya, may pagbabago. At ang mga pagbabagong ito ay nagbibigay ng positibong relasyon sa pamilya. Gaya ng binanggit ko kanina, John chapter 7 verse 5, the siblings of Jesus were unbelievers. It is Mary, only Mary, ang mananampalataya. But after the resurrection, look at Acts. Turn your Bibles in Acts. Acts chapter 1. Verse 14. Look at Acts chapter 1, verse 14. All this with one accord were devoting themselves to prayer, together with the women, and Mary, the mother of Jesus, and his brothers. Previously, inaawat nila si Jesus. Di ba? Tinanggalan kami ng privacy sa bahay. Hindi kami makakain ng oras at tama sa oras. Nanganganib ang buhay mo. Pati kami baka mapanganib din. Dahil nagbabanta na ang mga Pariseo. Pinagtatangkaan ka na. Madamay pa kami. That time, hindi sila mananampalataya. Pero after the Christ event, the death, the burial, the resurrection of Christ, that even they are all eyewitnesses. Kaya yung Epistle of James, half-brother ni Jesus yun. Yun yung James na binabanggit sa Matthew chapter 13, verse 55 to 56. Yung Judas na binabanggit doon, siya ang sumulat ng Epistle of Jude bago mag-Revelation. Again, this is another half-brother of Jesus. The two half-brother of Jesus became apostles. They are not part of the 12, but they are part of the rest of the apostles na binabanggit sa 1 Corinthians 15, verse 7. The 12, the rest of the apostles, and last of all, sabi ni Apostol Pablo, akong ipinanganak na wala sa panahon. Because Judas, Simon, Joseph, and James, they are one of the 500 witnesses when Jesus ascended in heaven. That's why salvation enhances natural relationship in the family. Third lesson. Spiritual family truly matters. Spiritual family truly matters. Dito makikita natin sa talatang ating dinidiscuss, nire-define ni Jesus ang kinship.
Dinefine niya ang family. The family is no longer flesh and blood. The family that he is referring in these verses is no longer the physical proximity to Jesus. Neither relative nor sibling. Sabay-sabay silang lumaki bilang kuya. Pero sa puntong ito ng pinag-aaralan natin sa Lucas Kabanatang 8, talatang 19 hanggang 21, makikita natin, pinalalim ni Jesus ang tawag sa salitang pamilya. Sa account ni Marcos, sabi niya, i-stretch out pa niya yung kamay niya. Ito ang aking kapatid, ito ang aking magulang. Ang sinumang nakikinig at tumutupad, hindi pwedeng makinig lang. Bakit? In reference to parable of the sower, lahat naman yun nakapakinig eh. Tanging yung good soil lang, yung tinutukoy na tunay na nakinig. And that's the reason why Jesus strongly declare that his family are the one who receives and lives out the will of God. Maaaring tatanungin niyo ako, Pastor, gusto ko mapabilang sa pamilya ng Diyos. Paano ba ako maging pamilya ng Diyos? Paano ba ako maging kabilang sa pamilya ng Diyos? Ang panawagan ng Ebanghelyo ay sa pamamagitan ng pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan at pananampalataya sa ginawa at perpektong ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Na habang ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos, na habang ikaw ay nag-aaral at nagbabasa ng salita ng Diyos, lumalago ang iyong kaalaman. Lumalago ang iyong kaalaman patungkol saan? Patungkol sa iyong kasalanan. Na-expose ang iyong kayabangan. Na-expose ang iyong self-righteousness. And all of these things will never have a merit for salvation. You will be apprehended by the merit of Christ's mercy and saving work on the cross in your behalf. Na habang inaaral mo, habang sa iyong pakikinig ng salita ng Diyos, faith comes by hearing. You will understand the meaning of Christ's death. Para saan ang kamatayan ni Kristo? Na ang kamatayan ni Kristo ay pambayad sa aking mga sala. Na ang kamatayan ni Kristo ay pampalit na imbis na ako ang paparusahan, siya ang pinarusahan sa hukuman ng Diyos. At paano ako maging miyembro ng pamilya ng Diyos? Sa pamamagitan ng pagtitiwala ko sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. His saving work for the forgiveness of our sin and the salvation of our soul. Salvation truly creates a real and spiritual family. Alam niyo pong bakit? Yung ating mga biological families, yung ating parents, yung ating siblings, kung hindi po sila darating sa saving knowledge ng ating Panginoong Jesucristo, kagaya ng pagkakaunawa mo, ang ugnayan nyo dito lang sa lupa. Hanggang dito lang sa lupa. Mabuhay man siya ng 80 years old o 90 years old, but when our loved ones died, that's the end of our ties with our unbelieving biological family. Because the Bible says there are only two destinies: eternal punishment and eternal blessedness. At kung ikaw ay isang mananampalataya, doon ka pupunta sa magpasawalang hanggang pagpapala. Samantalang ang ating mga kaibigan, ang ating mahal sa buhay, ang ating magulang, ay hindi mo na makikita sa kabilang buhay. That's why we need to press on. That's why we have our Gospel Sunday services. That we are encouraging that our families, our loved ones and friends and relatives, they may come to know the saving knowledge of Christ, the way you understand it.
The way you grow and you learn about it. And that's the mission of the church. That's what the church is called for. Huwag mong asahan na sa gobyerno mo maririnig ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Sa educational system ng ating DepEd o ng ating institusyon. O sa mga civic organization ng Rotary Club. O sa ating empleyo, hindi mo makikita ang mensahe ng ebanghelyo. Sa institusyon ng iglesia, sa katapatan ng pagtitipon ng mga mananampalataya, sa pagkakaisang diwa at hangarin at pasanin, na ihayo, ibahagi ang salita ng Diyos. Subalit, tayong spiritual na pamilya, hindi lang tayo magkakasama sa gusaling ito. Mauna man ang iba sa atin, we will have a reunion in heaven. Why? Because this is the true spiritual family. Not on earth only, but in heaven as well. While our biological unbelieving family, dito lang sa lupa. After it, tapos na. That's why salvation creates your real and spiritual family. Last lesson, hindi lamang salvation creates real and spiritual family, hindi lamang spiritual family truly matters, and not only salvation enhanced natural relationship in family, and Scripture rejects the doctrine of perpetual virginity of Mary. Finally and fourthly, ito mabigat. At ito yung mga bagay na siguro dapat nating i-take consideration. Ito yung mga bagay na we have to make some reformation. Spiritual family even takes priority over natural family. Dahil ang ating pagsasama ay hindi lang dito sa physical na mundong ito. Our ties takes precedence over natural family. And here we see the radical reordering of relationship that Jesus introduced. Si Jesus ang nag-introduce nito eh. Siya yung nag-redefine ng family. Hindi natin sinasabing, i-dismiss na natin yung biological ties. Hindi sinasabi ni Jesus yun. Ang sinasabi ni Jesus dito, itinataas niya. Itinaas niya. He elevated the bond formed through the shared faith and commitment of spiritual family for the cause of expanding God's kingdom. Sino ba ang magmamalasakit sa kaharian ng Diyos? Yung family member mo na tinutuya, na hinahamak, na tinutokso ka pa nga sa iyong pananampalataya. Ayan na, sisimba na yung aking kapatid, buwang again. Sila ba ang magiging kasama mo? Sa pagtataguyod ng kaharian ng Diyos? Hindi, di ba? Hanggat sila ay nasa kanilang natural state, hanggat hindi kikilusan ng Diyos ang kanilang puso, na ma-realize nila na sila'y makasalanan, na sila'y lugmok, hindi nila tunay na mauunawaan. Hindi nila ma-appreciate yung saysay ng ating pagtatalaga ng ating oras sa araw ng Panginoon. That we are in the morning and we are also in the afternoon, gathering together. They would not understand that. Luke 14. Turn your Bibles in Luke 14. Verse 26.
Starting verse 25. Luke 14, 25, 26. Now great crowds accompanied him, and he turned and said to them, if anyone comes to me and does not hate his own father and mother and wife and children and brothers and sister, yes, even his own life, he cannot be my disciples. Ang bigat. Pero yan ang basic na requirement ng Diyos. Yan ang pinaka-basic requirement ng isang basic disciple ni Jesus. It is not literally hatred, but it is a radical loyalty about Christ above all. And the spiritual family is eternal, while natural family are just bounded by blood and time. Whereas spiritual families are bounded by faith and eternity. The spiritual family is united by shared mission, by advancing the kingdom of God. This unity demands sacrifice, even to strain natural relationship, as predicted here. It is not rejection of our natural family. Let me repeat that. It is not rejection, but rather reframing. Ni-reframe. Inelevate ni Jesus ang ating pananaw. Jesus is not saying that our natural families are unimportant. In fact, we have to care for our family. 1 Timothy 5:7, ang isang taong hindi nagpo-provide sa kanyang pamilya ay masahol pa sa hindi mananampalataya. But what is Jesus referring here is spiritual allegiance, redefined family. So, self-searching mga kapatid, sa mga nagsasabing mga Kristiyano, let this be a self-searching. Let this be a self-reformation for every professing Christians out there. And even those who are listening right now and watching right now. You exercise spiritual discipline. Na sa pagliban mo sa appointment mo sa iyong spiritual family, particularly in the Lord's Day, make sure it's really a work of necessity and work of mercy. Make sure that when you say, I'm sick, is it really you are sick and not due to laziness because you have mishandled your Saturday night leisures? You have to reflect what would be your priority on the Lord's Day. Is it doing God's will or doing my own will? Are you willing to sacrifice for your own self in order to fulfill the Lord's Day and the Lord's will? Or to give in to the the pressure of our natural families? We just have only 52 Lord's Day in a year. But oftentimes, on those 52 days, examine yourself. Most of the time, you're there. But on the occasions na you're not there, what are the reasons for missing out the Lord's Day? For missing out your spiritual family? Is it a work of necessity? Is it legitimate work of mercy? Or is it because lack of commitment? Or is it because of syncretism? Now you are holding to Christ, but you are still holding to the world. May this sermon lead us to our spiritual sanctification. Let's come to the Lord in prayer. Patawad, Panginoon. Patawad sa mga kakulangan namin sa commitment,
sa allegiance sa'yo. Oftentimes, nadodraw yung aming allegiance to our natural family rather than to our spiritual family. We pray na give us the enabling grace to make some stand, panindigan, sa mga panahon na kinakailangan naming manindigan para ipakita, maging isang patotoo sa aming mga unbelieving natural biological families. If we need to make a stand to doing your will. In Christ's name we pray. Amen. Maraming salamat, Pastor, sa matapat na pangangaral ng salita ng ating Panginoon. Magbigay lamang po tayo ng ilang sandali upang pagbulay-bulayan ang ating mga narinig na aral at katotohanan. Mga kapatid, nawa ang aral na ating narinig na ipinahayag ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pastor ngayong umaga ay maging refleksyon sa atin na if tayo ba talaga ay part ng genuine family of God, and kung tayo ay nakaka-feel ng disturbance as mga Christian sa ating sariling pamilya, sa ating mga kaibigan, sa ating mga trabaho, siyasatin natin ang ating mga sarili. If we are truly in faith, gaya nga ng sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Luke chapter 8, verse 21. Ang aking ina at ang aking mga kapatid ay ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at ginagawa ito. At sa aming mga bisita at sa mga viewers namin online, kung kayo ay wala pa at hindi pa part ng family, the genuine family of our Lord Jesus Christ, laging pinapangaral sa pulpitong ito, pagsisisi at pagtitiwala, pagsuko ng inyong buhay sa aming Panginoong Hesukristo. Bilang tugon, inaanyayahan kong lahat na tumayo at ating awiting ang ating response hymn. Teach me, O Lord, thy way of truth. Hymn number 451.
Ulitin po natin ang ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures At ngayon, tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos Ama, ang pag-ibig ni Kristo kung bakit ito ang naging dahilan ng kanyang kamatayan sa krus, kung bakit nabuo ang isang espiritual na pamilyang sumasamba sa Kanya. At sa banal na Espiritu na siyang magbibigay tibay at magbibigay sumbat at magbibigay lakas at magbibigay paalala sa ating mga kaluluwa sa mensaheng ating narinig, na ating ito'y mapamuhay sa araw ng bukas, ngayon at sa muli nating pagkikita. Siya naman. Tayo po yung maupo sandali para sa ilang announcement. Again, sa ating po mga visitors.